Nagsimula na pong dumagsa sa mga terminal at palipara ng mga pasahero na maagang bumiyahe para iwas siksikan sa Holy Week rush. Ayon po sa Department of Transportation, mga kapatid, aabot po sa 150,000 passengers ang inaasahan kada araw sa NAIA terminals ngayong Semana Santa. Sa kabuuan, nasa 1.35 million ang inaasahang bilang ng mga babiyahe sa NAIA ngayong Semana Santa mula po March 28 hanggang Abril 5. Sa PTEX naman, mas maraming pasahero rin ngayong Semana Santa kumpara noong isang taon. Base po sa datos ng bus terminal, umabot sa mahigit 191,000 ang dumating na mga pasahero noong Lunes Santo. Mas marami raw kasing may sasakyang mas piniling mamasahe na lamang papauwi ng Semana Santa. 8 bus company naman ang pinagpapaliwanag ng LTFRB matapos magtaas ng pamasahe kahit ipinatigil ng Malacanang ang fare hike. Pinag-aaralan ng paswelduhin ang pamahalaan ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan para sa discounted o libreng sakay sa buong bansa sa ilalim ng Service Contracting Program ng gobyerno. Gobyerno na ang magpapasweldo sa mga driver na kasama sa programa. Kung matuloy yan, makakapagbigay ng diskwento o libreng sakay ang mga tsuper na sasagutin ng gobyerno. Posibleng sa April 15, simula ng pagpapatupad ng nasabing programa. Ayon sa Transportation Department, may nakalaan silang 1 billion pesos para sa service contracting program. Pabor naman ang mga tsuper at commuter sa programa, pero mas mainam pa rin daw kung maiibsan ang tumataas na presyo ng langis. Nauna naman na ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa pagpapatupad po ng service contracting program para sa mga tsuper ng jeep. Mahigit 1,400 units sa lungsod ang kinontrata ng LGU sa halagang 3,500 pesos kada araw para po mag-alok ng libreng sakay sa Maynila sa loob naman ng 5 araw. Epektibo po yan mula Lunes hanggang Martes sa Santo kahapon at itutuloy sa Lunes hanggang Miyerkules sa susunod na linggo. Pagkatapos naman po yan ng Semana Santa. Ayon sa grupong Manibela, 25 lang sa 60 units nilang nakasali sa programa sa Maynila. Bagamat kapos pa rin daw ang bayad sa sobrang mahal ng krudo, nagpapasalamat pa rin sila sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ang ginawa na lang Sir Arnold no, na diskarte kahapon at saka ngayon ay palitan na lamang dahil nga 60 kami doon sa ruta, papaano naman yung iba na hindi po makakabiyahe. So yun na lang po ang diskarte na ginawa namin. Naging alternate na lang po yung biyahe. Alam mo, kung mahanap talaga yung maleta, may pambayad tayo dito sa service contracting Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Manibela Chairman Mar Valbuena. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat pa rin ang supply ng langis sa bansa. Ayon sa Pangulo, tatagal pa ng 51 araw ang supply ng petrolyo sa Pilipinas. Muli ring ibinida ng Pangulo ang higit 1 milyong bariles ng langis na na-order ng pamahalaan. 900,000 barrels dito ang darating ngayong Abril. Kabilang sa pagkukunan ng supply ng petrolyo ang Malaysia, Singapore, Japan, Russia at Oman. Samantala, nakatakda na rin magsumite ng proposal ang Development Budget Coordination Committee o DBCC para tapyasan po ang excise tax sa langis. Kinumpirma mismo yan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. 1 linggo matapos niyang pirmahan ng batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na galawin ang fuel excise tax. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., magpupulong ang DBCC ngayong linggo ukol dito. Tinatayang aabot po sa 6 hanggang 10 piso kada litro ang mababawas sa presyo ng petrolyo kapag sinuspinde ni Marcos Jr. ang excise tax sa langis. Sa ibang balita, tuluyan ang nagsara ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kahapon. Sa loob ng kalahating taon, nagkaroon ng mahigit 30 pagdinig ang komisyon para imbestigahan ang anomalya sa flood control project. Suma total, 9 na referrals ang naisumite ng ICI sa Ombudsman at mahigit 60 personalidad ang inirekomenda nitong kasuhan. Sa kabila niyan, merong mga nagsasabing tila nabaon na raw sa limot ang flood control scandal, bagay na agad binweltahan ng palasyo. Hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno.
Hoy, gising. Hoy, gising. Oo. Yan ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nasaan si Ted Filon? Ay, naku Ay, po. hey. Malamang Hoy. gising na po yun ngayon, Gising. Binoy. Good morning. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.